Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nag-resonate po kayo. Thank you. So, Taurus, first card po ninyo, we have the Four of Swords. So, mukhang pagod kayo, no, Taurus? Maaring kayo ay exhausted, no? Physically, mentally, emotionally. Maaring kayo ay napapagod, nahihirapan, no? Pwedeng ganon. Kaya panahon na to ngayon para kayo ay magpahinga naman, no? Give yourself time to rest. Give yourself time to reflect, kasi kung kayo ay napapagod na, maaaring may imbalance din na nangyayari sa paligid mo or sa buhay mo. Kaya this is also the best time for you to do some kind of reflection and na para na makakapag-isip-isip, no? Makipag-isip-isip ka ng mabuti, mas makapag-isip-isip ka ng mas maayos, 'di ba? Kung ano yung dapat gawin. So, feeling ko dito baka meron din kayong kailangang pag-isipan. Since we have the Knight of Cups, si Knight of Cups parang manliligaw siya, oh. 'Di ba? Merong bulaklak, merong note, merong love letter siguro. Ayan, parang ito may wine, may prutas. So parang picnic, no, ang datingan nito. Baka mag outdoor activity. Baka merong mag-iimbita sa inyo, 'di ba? Para mag-picnic, yung gano'n. May outing. So, pupuwede merong mag-iimbita sa inyo dito because baka na parang manliligaw, baka merong kumbaga someone is going to ask you out on a date, and in this case parang outing siya, parang gano'n, ano. Maaari kasi na baka mahilig ka sa outdoors, mahilig ka sa beach, mga ganyan. Kasi parang may beach doon, eh, 'no. So, at saka ito parang sand. So, excuse me po. So, depende, no, sa inyong sitwasyon. But some of you, siguro you're still single at merong maliligaw sa inyo rito. And someone is going to, yun nga, ask you na date kasi baka ito yung pagkakataon niya para makapagsabi ng nilalaman ng puso niya, yung romantic interest niya para sa'yo. 'Di ba? Kaya siguro ito rin ang pinag-iisipan mo. Maybe ah, ito yung pinag-iisipan mo if kung sasama ka, 'di ba? Or baka pinag-iisipan mo na 'to kung sasagutin mo nga yung taong ito. Kung gusto mo nga 'no, na maging jowa siya, na maging partner mo nga, 'di ba? So, maaring ganyan ang sitwasyon diyan. We also have Ten of Pentacles, 'no? This is legacy. Dito na maaaring iiwanan mo. This could be um, ano 'to, eh, yung parang established ka na dito 'no, sa pera, maraming pera, oh, nagkalat ang pentacles. So, maaaring maraming pera na dito, maraming kayamanan, maaaring nagkaroon ka na rito, na-build mo na kumbaga ang inyong, baka na-build mo na yung inyong, financial security and stability for the long term nito. Hindi lang ito sa kung anong kailangan mo sa ngayon, hindi lang ito yung perang ang tawag dito, hindi lang ito yung perang kailangan mo, at this time 'no, or kailangan ng pamilya mo, but this could be money na naipon mo na pupuwede mo ng, kumbaga meron ka ng paghuhugutan 'no, kung kailanman na meron na, kung meron kang pangangailangan. So, definitely this is, material stability, legacy, 'di ba? Kayamanan, maaaring meron din ditong dadating 'no, na pera. There could be some cold cash na talagang, dadating din sa'yo na ano, maghahatid sa'yo ng, potensyal na, financial security and stability 'no, kasi madadagdagan pa yung maaaring ipon ninyo 'no. So, maaaring nanggaling yan sa investment ninyo, baka return of investment na yan. Pupuwede rin na baka merong pamana sa inyo,
baka meron kayong ma-receive na mana, 'no, yung gano'n. So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yun sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video po kung gusto niyo na mag-join sa membership. Okay? Thank you. So, we have the wise woman of Wonderland. Ayan. Merong integrity, compromise. Maaring ang iba sa inyo kailangan ngayon, no, mag-compromise. Baka ito yung kailangan ninyong gawin para na magkaayos kayo ng kung sino man. Baka meron kayong yung hindi kayo nagkakaintindihan, you're not on the same page with this person. Kaya po pwedeng ang pinaka ano dito, ang pinaka magagawa lang ninyo is to compromise, no? So we have self-sabotage. You're getting in your own way, Taurus. No? Parang nag-aano kayo ngayon, nagne-negative thinking, you know, kaya you're getting in your own way. Imbes na pa-progress na kayo, ang mangyayari dito parang hindi, parang yung sarili din ninyo yung pumipigil, no, sa inyong pag-progress, sa inyong pag-asenso, parang ganon. Kasi nagne-negative thoughts kayo, nagne-negative thinking kayo. So, 'di ba, kung ano yung iniisip natin, yun ang eventually mangyayari, 'di ba? At let's say for example, meron kayong pinaplanong gawin. Meron kayong endeavor, no, na gusto ninyong simulan. Pero hindi rin naman ninyo nagagawa kasi maaring natatakot kayo. 'Di ba? Natatakot kayo sa failure, natatakot kayo na what if, 'di ba? Hindi ko pagtagumpayan ito. What if, 'di ba? Kung ano yung mararamdaman ninyo or maiisip ninyo, 'di ba? So, yun, kaya kailangan na ano 'to, kailangan pag-isipan ninyong mabuti para pansinin ninyo ano yung epekto kung natatakot kayo, nagdadalawang isip kayo, nagpo-procrastinate kayo, ano nagiging epekto nito sa buhay mo? No? And just imagine, kunyari, hindi kayo takot, 'di ba? Siyempre, kung anong naiisip ninyong gawin, magagawa ninyo freely. Kasi walang pipigil sa iyo eh. Wala kayong takot, wala kayong hesitation, wala kayong pagdadalawang isip, hindi ba? So, dadiretso ninyong gawin. At anong mangyayari? 'Di ba? E di magtutuloy-tuloy, no? There will be development, there will be, you're going to prosper kung ano man ang gagawin ninyo, 'di ba? Kaya tignan ninyong maigi, 'no, compare ninyo, 'no, i-compare ninyo ang kung, just imagine, 'di ba, kung ito ang gagawin ko, ano magiging epekto nito, kung ganito, ano magiging epekto nito, para mas makita ninyo, 'di ba, ma-compare ninyo kung alin ang best, 'no, na na step na puwede ninyong gawin, alright? Kasi sayang, 'no, isipin ninyo sayang ng opportunity na dumadating, sayang ng panahon mo, sayang ng oras, sayang ng pagkakataon. If you are going to hold back dahil sa nagne-negative thinking kayo or nag-o-overthink kayo, okay? So, we have the Phoenix. Wow, so this is good, no? This is good. Resurrection, surrender to change. So, maaari, no, na ang iba sa inyo, your energy will be shifting. And maari kasi na yung pagninilay-nilay ninyo at pagmumuni-muni ninyo will be giving you enlightenment, no? At yung pagsa-self-sabotage na 'to pupuwedeng tatanggalin niyo 'yan, 'di ba? Puwedeng matatanggal na 'yan, puwedeng mare-realize ninyo na, oo nga 'di ba? I'd rather be optimistic, I'd rather be hopeful, 'di ba? Rather than sabotahiin ko yung sarili ko. So, for some of you, there could be some energy shift happening dito at mag-iiba yung ano ninyo, yung takbo ng isip ninyo. Kaya you'll be able to do this. No, you'd be able to rise above your situation. Kung ano man ang kunyari, problema na meron kayo, mapagtatagumpayan mo na yan. No? Kasi you will be more optimistic.
'no, at mas hahanapin mo yung solusyon, mas hahanapin mo yung way out diyaan sa kung ano man ang challenges na maaaring pinagdadaanan ninyo. And you are going to ano, you are going to surrender to change, 'di ba, na gusto mong baguhin ang iyong sitwasyon for the better. So, gagawin mo ang lahat, 'di ba, para mabago, para mag-improve, 'di ba, magkaroon ng progress ang takbo ng buhay ninyo. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.